Tahimik na nakatanaw si Don Arturo Villanueva sa malaking bintana ng kanyang opisina habang pinagmamasdan ang makukulay na ilaw ng siyudad sa gabi. Sa edad na 68, halos lahat na yata ng kayamanan ay nasa kanya na. Siya ang may-ari ng pinakamalaking private hospital chain sa bansa. May mga negosyo sa iba't ibang probinsya at kinikilala bilang isa sa pinakamayayamang negosyante sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na matagal nang bumabagag sa isip niya. Unti-unti raw nagbabago ang ugali ng mga tao sa mga ospital niya. Ilang linggo na siyang nakakatanggap ng reklamo mula sa ordinaryong mamamayan. May mga mahihirap na pasyenteng hindi raw inaasikaso agad. May mga doktor at nurse na tila mas inuunang asikasuhin ang mga mayayamang kayang magbayad ng malaki. Noong una, hindi iyon pinaniniwalaan ni Don Arturo dahil maingat siya sa pagpili ng mga empleyado. Ngunit habang tumatagal, mas dumadami ang lumalapit sa kanya. Naalala pa niya ang isang matandang babae na humarang mismo sa sasakyan niya ilang araw ang nakalipas. "Sir, hindi po tao ang trato nila sa mahihirap." Umiiyak nitong sabi habang hawak ang reseta ng asawa niyang namatay. Hindi nakalimutan ni Don Arturo ang mukha ng babae. Dahil doon, nagsimula siyang magduda kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng sarili niyang ospital. Huminga siya ng malalim sa katahimik na lumingon sa kanyang abogado na si Attorney Benedicto. "Ben, gusto kong malaman ang totoo." Nagulat ang abogado. "Anong ibig mong sabihin, sir?" "Pupuntahan ko mismo ang ospital. Pwede naman tayong magsagawa ng inspeksyon." Dahan-dahang umiling si Don Arturo. Kapag alam nilang ako ang darating, siguradong magtapanggap lang silang mababait. Natigilan si Attorney Benedicto. Makalipas ang ilang segundo, saka lamang niya naintindihan ang gustong gawin ng matanda. "Sir, huwag mong sabihing..." Ngumiti ng bahagya si Don Arturo. "Magpapanggap akong polibi." Halos mawalan ng salita ang abogado. "Delikado iyon, hindi mo kailangang gawin yan. Mas delikado kung bulag ako sa nangyayari sa ospital ko." Hindi na nakaimik si Attorney Benedicto dahil kilala niya ang amo. Kapag may desisyon na ito, halos imposible nang pigilan. Kinabukasang gabi, tahimik na huminto ang isang lumang taxi sa tapat ng Villanueva Medical Center, isa sa pinakamalaki at pinakasikat na ospital sa Maynila. Bumaba roon ang isang matandang lalaki na gusgusin ang damit, magulo ang buhok at tila ilang araw nang hindi naliligo. May hawak siyang lumang supot habang dahan-dahang lumalakad papunta sa emergency room. Walang makapagsabing ang lalaking iyon ang tunay na may-ari ng buong ospital. Pagpasok niya sa loob, agad siyang napansin ng ilang tao sa waiting area. Napakunot noo ang ilan dahil sa kanyang itsura. May batang umiwas pa habang tinatakpan ng ina nito ang ilong nito. Tahimik lamang si Don Arturo habang lumalakad. Ramdam niya agad ang malamig na tinig ng mga tao. Paglapit niya sa reception desk, abala ang dalawang nurse sa pakikipagkwentuhan. "Miss, pwede po sana akong magpakingin," mahina niyang sabi habang hawak ang dibdib. Hindi agad siyang pinansin ng nurse na Karen. Nagpatuloy lamang ito sa pagtingin sa cellphone. "Miss," muli niyang sabi. Inirita itong napatingin sa kanya. "Anong kailangan mo?" "Masakit po kasi dibdib ko." Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa bago bahagyang napangiwi. "May pambayad ka ba?" Tahimik si Don Arturo. "Importante po ba agad yon?" Napairap ang nurse. "Oh, syempre, hindi charity ward ito." Napansin ng isa pang nurse ang usapan kaya napangiti rin ito ng manlalait. Baka naman tambay lang yan sa labas. May ilang pasyente na napapatingin na rin sa kanya. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin ni Don Arturo na manatiling kalmado. "Pwede po bang makahingi muna ng tulong? Nahihilo po kasi ako." Ngulit bago pa makasagot ang nurse, may dumating na batang doktor na naka-white coat. Si Dr. Vanessa Reyes iyon,
isa sa pinakamabatang espesyalista sa ospital at kilala sa husay, ngunit kilala rin sa pagiging matapobre. Anong meron dito? Malamig nitong tanong. Titingin daw po, Doc, sagot ng nurse habang nakangiti. Sinulyapan lamang ni Dr. Vanessa ang matanda bago kumunot ang noo. Bakit pinasok yan dito? Ang baho. Bahagyang natahimik ang paligid. Piramdam ni Don Arturo ay mas sumasakit ang dibdib niya sa narinig. Doc, masama lang po talaga pakiramdam ko. Kung wala kang pambayad, sa public hospital ka pumunta. Pero emergency po. Hindi na siya pinatapos ni Dr. Vanessa. Guard, i-check mo nga kung saan galing yan, baka mamaya namamalimos lang dito. Habang nagsasalita ang doktor, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lungkot. Hindi niya inakala na ganito nakalala ang pagtrato ng ilang tao sa ospital niya. Ngunit habang nakatayo siya roon, may isang lalaking tahimik na nagmamasdan mula sa gilid ng hallway. Nakasuot ito ng simpleng janitor uniform at may hawak na mop, si Marco. Napansin niya ang panginginig ng matanda kaya agad siyang lumapit. Sir, maupo muna po kayo rito. Mahinahon niyang sabi habang hinihila ang isang bakanteng wheelchair. Nagulat si Don Arturo at napatingin sa kanya. Salamat, iho. Gulit agad sumingit si Dr. Vanessa. Marco, bakit mo pinapapasok pa rito yan? Dok, parang hirap na po siyang huminga. Tigilan mo nga ako. Trabaho mong maglinis, hindi magdesisyon. Napayuko si Marco, ngunit hindi siya umalis. Tahimik niyang inabutan ng tubig ang matanda. Iyon ang unang beses na may nagpakita ng kabutihan kay Don Arturo mula nang pumasok siya sa ospital. Ngunit lalo lamang nainis si Dr. Vanessa. Guard, palabasin niyo na yan bago pa makaistorbo sa mga totoong pasyente. Nagkatinginan ng dalawang gwardya bago dahan-dahang lumapit kay Don Arturo. Habang hawak niya ang basong tubig na bigay ni Marco, tahimik lamang siyang napapikit. At sa unang panahon sa loob ng maraming taon, piramdam niya ay hindi siya isang bilyonaryo. Piramdam niya, isa lamang siyang walang kwentang tao sa paningin ng sarili niyang ospital. Mahigpit na hinawakan ng dalawang gwardya ang magkabilang braso ni Don Arturo habang pilit siyang pinapatayo mula sa wheelchair. Halatang hirap ang matanda dahil nanginginig pa rin ang kanyang katawan, ngunit tila walang nakapansin doon. Nakatingin lamang si Doktora Vanessa habang naka-cross arms, para bang isa lamang istorbo ang matandang nasa harapan niya. Dalhin niya na sa labas. Malamig nitong utos. Nakakaabala na sa emergency room. Tahimik na napayuko si Marco habang nakahawak pa rin sa mop. Kitang-kita niya ang panghihina ng matanda, ngunit wala siyang lakas ng loob na sumagot pa dahil baka tuluyan siyang mawalan ng trabaho. Doc, parang hindi po talaga okay ang lagay niya. Mahina pa rin niyang sabi. Mabilis siyang nilingon ni Doktora Vanessa. Marco, isa ka pa. Gusto mo bang sumunod dyan palabas? Agad na nahimik ang binata. Samantala, unti-unting kinakaladkad ng mga gwardya si Don Arturo palabas ng ospital. Habang dumadaan sila sa waiting area, maraming pasyente ang napapatingin. May ilang naaawa, ngunit agad ding umiiwas ng tingin. Walang gustong makialam. Pasensya na po, mahinang sabi ng isang matandang babae habang nakatingin kay Don Arturo. Ngunit tuloy pa rin ang mga gwardya hanggang marating nila ang malaking salaming pinto ng emergency room. Pagkabukas ng pinto, agad sumalubong ang malamig na hangin at malakas na ulan sa labas. Halos mabasa agad si Don Arturo habang pilit na tumatayo ng maayos. Dito ka na lang sa labas, tay, sabi ng isang guard na tila naiilang din sa ginagawa nila. Pagkasabi noon ay iniwan na siya ng mga ito sa waiting shed malapit sa parking area. Tahimik na umupo si Don Arturo sa bakal na upuan habang pinagmamasdan ng ulan. Ramdam niya ang lamig na tumatago sa manipis niyang damit. Ngulit higit sa lamig ng panahon, mas mabigat ang pakiramdam na unti-unting bumabalot sa dibdib niya. Hindi niya akalain ganito na kalala ang nangyayari sa ospital na minsan niyang pinangarap na maging kanlungan ng mahihirap.
Naalala niya tuloy ang kanyang kabataan. Dati rin siyang mahirap. Anak siya ng magsasaka sa probinsya at minsang namatayan ng ina dahil walang ospital na gustong tumanggap sa kanila dahil wala silang pambayad. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagsumikap yumaman at nagtayo ng mga ospital. Pero mayong gabi, tila bumalik lamang sa kanya ang sakit ng nakaraan. Habang tahimik siyang nakaupo, may narinig siyang tawanan mula sa bahagyang bukas na bintana ng emergency room. "Grabe yung pulubi kanina," natatawang sabi ng isang nurse. "Ako nga akala ko mamamatay na sa lobby," dagdag pa ng isa. Narinig pa ni Don Arturo ang boses ni Doktora Vanessa. "Hindi kasi dapat pinapapasok mga ganyang tao rito. Private hospital ito, hindi evacuation center." Nagtawanan muli ang mga ito. Tahimik lamang na napapikit si Don Arturo habang pinipigilan ang sakit na nararamdaman niya. Ngunit makalipas ang ilang minuto, may mabilis na yabag siyang narinig mula sa likuran. Pagmulat niya, nakita niya si Marco na basa na ng ulan habang may dalang maliit na plastic bag. "Heto po," hingal nitong sabi habang inaabot ang tinapay at isang bote ng tubig. Bahagyang nagulat si Don Arturo. "Hindi ka ba mapapagalitan?" Ngumiti ng mahina si Marco. "Sanay na po ako." Napansin ni Don Arturo ang pagod sa mukha ng binata. Mukha itong halos hindi nakakatulog ng maayos. "Gaano ka nakatagal dito nagtatrabaho?" 3 taon na po." "Janitor ka pa rin?" "Opo, hindi po kasi ako nakapag-aral ng maayos." Tahimik na tumanggo si Don Arturo. Habang kumakain siya ng tinapay, napansin niyang si Marco ay basa na rin sa ulan dahil sa pagmamadaling lumabas. "Bakit mo ako tinutulungan?" tanong ng matanda. Sandaling natahimik si Marco bago marahang ngumiti. "Kasi po, naaalala ko tatay ko sa inyo." Napatingin si Don Arturo sa kanya. "Namatay po siya sa ospital noon. Wala rin kaming pera kaya halos walang gustong tumingin sa kanya agad." Parang may humigpit sa dibdib ni Don Arturo sa narinig. Pareho pala sila ng sugat na dinadala. Biglang may malakas na boses na narinig mula sa likuran. "Marco!" Sabay silang napalingon. Nakatayo sa may pinto si Doktora Vanessa habang masama ang tingin. "Anong ginagawa mo dyan?" Agad tumayo si Marco. "Dok, binigyan ko lang po ng pagkain. Hindi kita pinasahuran para mag-ampon ng palaboy." Napahiya si Marco habang nakatingin ng ilang tao sa kanila. "Pumasok ka na rito bago pa kita ipa-HR." Napayuko ang binata. "Pasensya na po," mahinang sabi niya kay Don Arturo bago dahan-dahang bumalik sa loob ng ospital. Tahimik lamang siyang pinawad ni Don Arturo. Sa gitna ng gabing iyon, iisang tao lamang ang nagpakita sa kanya ng tunay na malasakit, at iyon ay hindi doktor, hindi executive, hindi mayaman, kundi isang simpleng janitor. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahan kinuha ni Don Arturo ang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Tahimik siyang tumingin sa screen bago pindutin ang isang numero. Ilang segundo lamang ay agad itong sinagot. "Sir?" Boses iyon ni Attorney Benedicto. Tahimik siyang tumingin sa maliwanag na gusli ng ospital habang patuloy na bumubuhos ang ulan. "Ben," malamig kundi kalmadong sabi ni Don Arturo. Kinabukasan, tila normal lamang ang takbo ng Villanueva Medical Center. Maagang nagdatingan ang mga doktor, nurse at empleyado habang abala ang lahat sa kani-kanilang trabaho. Sa lobby, may mga pasyenteng naghihintay ng schedule, may mga umiiyak na bantay, at may mga staff na nagmamadaling dumaan sa hallway na parang walang anumang nangyari noong nakaraang gabi. Ngunit hindi alam ng karamihan na sa mismong araw na iyon, nagsimula ng gumalaw si Don Arturo. Sa isang pribadong conference room sa loob ng main corporate building ng Villanueva Group, tahimik na nakaupo si Don Arturo habang kaharap si Attorney Benedicto at 2 niyang trusted executives. Wala na ang gusgusing damit niya. Nakasuot na siya muli ng mamahaling suit, ngunit mababakas pa rin sa kanyang mukha ang bigat ng mga nakita niya kagabi. "Sigurado ka ba rito, sir?" tanong ng isa sa executives. "Kapag lumabas ito, posibleng maapektuhan ang pangalan ng buong kumpanya."
Tahimik na tumingin si Don Arturo sa mesa bago marahang nagsalita. Mas matagal nang nasisira ang pangalan natin kung totoo ang nakita ko. Walang nakaimik. Ibinaba ni Attorney Benedicto ang isang folder sa harap nila. Nakausap ko na ang head ng security department. Kinukuha na nila ang CCTV footage kagabi sa emergency room. Bahagyang tumanggo si Don Arturo. Walang dapat makaalam muna. Pati board members? Tanong ng executive. Pati sila. Tahimik muling bumalot ang paligid. Samantala, sa emergency room ng ospital, abala naman si Doktora Vanessa Reyes habang chinecheck ang chart ng isang pasyente. Nakataas pa rin ang tingin niya sa sarili matapos ang nangyari kagabi. Para sa kanya, tama lamang ang ginawa nilang pagpapaalis sa matandang pulubi. Habang naglalakad siya sa hallway, napansin niyang nagmomop si Marco malapit sa nurses station. Ano? Malamig nitong sabi nang mapansing nakatingin ng binata. Wala po, Dok. Napairap si Doktora. Siguraduhin mong hindi na mauulit yung kagabi. Napahinto si Marco. Dok, matanda po talaga siya at parang masama lagay niya. Biglang tumalim ang tingin ng doktora. At ano ngayon? Natahimik si Marco. Lumapit pa si Doktora Vanessa at bahagyang ibinaba ang boses. Makinig ka, Marco. Hindi porket naaawa ka papapasukin mo kung sino-sinong palaboy dito. Hindi hotel ang ospital. Pero doktor po tayo para tumulong sa may sakit, hindi ba? Bahagyang natigilan si Doktora Vanessa sa narinig, ngunit mabulis din siyang napangisi ng manlalay. Janitor ka, huwag mo akong tuturuan sa trabaho ko. Napayuko si Marco habang mahigpit na nakahawak sa mop. Pasensya na po. Hindi na siya pinansin ni Doktora Vanessa at tuloy-tuloy nang naglakad. Ngunit hindi napansin ng doktora na may isang matandang babae sa wheelchair na nakarinig ng usapan nila. Tahimik lamang itong napailing habang hawak ang kamay ng kanyang apo. Makalipas ang ilang oras, muling naging abala ang emergency room. Isang construction worker ang isinugod matapos mahulog sa building site. Sugatan ito at hirap huminga, ngunit tila walang gustong lumapit agad dahil wala raw down payment. Nasaan ang pamilya nito? Tanong ng isang nurse. Wala pong dumarating, sagot ng kasama nitong trabahador. Teka muna kayo roon. Narinig ito ni Marco habang naglilinis ng sahig malapit sa pintuan. Napangsin niyang hirap na ang lalaki habang nakahiga sa stretcher. Dok, parang kailangan niya po yatang matingnan, maingat niyang sabi sa isang nurse. Ngunit hindi siya pinansin nito. Makalipas pa ang ilang minuto bago lumapit ang isang resident doctor. Tahimik na nakakuyong ang kamay ni Marco. Unti-unti niyang napapansin na hindi lang pala kagabi ang problema. Marami talagang pasyente ang hindi agad inaasikaso kapag mukhang walang pera. At habang nangyayari iyon sa ospital, isa-isang dumarating sa corporate office ang mga kopya ng CCTV footage. Tahimik na pinanood ni Don Arturo ang video. Kita roon kung paano siya hindi pinangsin sa reception desk. Kita rin kung paano siya nilight ni Doktora Vanessa, pati ang esenang kinakaladag siya palabas ng ospital habang nanginginig sa lamig. Lalong tumigas ang mukha ni Don Arturo habang nanunood. Ngulit nang makita niya si Marco na nag-abot ng wheelchair at tubig sa kanya, bahagyang lumambot ang tingin niya. Siya lang yon? Mahinang niyang tanong. Tumanggo si Attorney Benedicto. Opo sir, wala nang ibang tumulong. Tahimik na sumandal si Don Arturo sa upuan. Hanapin ninyo buong record ng batang iyon. Si Marco? Oo. Sandaling natahimik si Don Arturo bago muling nagsalita. At gusto ko rin ng full report sa lahat ng reklamo kontra sa emergency department nitong ospital nitong 2 taon. Medyo nagulat ang mga executives. 2 taon? Pakiramdam ko hindi lang ito isang gabi nangyayari. Tumanggo sila. Bandang hapon, nagsimulang kumalat ang kaba sa ilang empleyado nang mapansing may mga taong mula sa corporate office na umiikot sa ospital. Tahimik nilang chinecheck ang records, billing reports
at ilang CCTV files. Anong meron? Bulong ng isang nurse. May audit yata. Bakit biglaan? Walang makasagot. Pati si Doktora Vanessa ay napakunot noo habang pinagmamasdan ng ilang executives na dumadaan sa hallway. Maya-maya pa ay lumapit ang chief doctor sa kanya. Vanessa? Opo. May emergency board inspection bukas. Nagulat siya. Emergency board inspection? Biglaan? Tumango ang chief doctor. Mismong corporate office ang nag-utos. Bahagyang kinabahan si Doktora Vanessa kahit hindi niya ipaliwanag kung bakit. Samantala, sa kanyang opisina, tahimik na tumayo si Don Arturo habang nakatanaw sa larawan ng kanyang unang maliit na klinik na itinayo niya noon. Naalala niya kung paano siya nangakong hindi niya hahayaang maranasan ng ibang mahihirap ang sakit na dinaanan ng kanyang pamilya. Ngulit ngayon, tila mismong mga ospital niya ang unti-unting sumisira sa pangakong iyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono at tumawag kay Attorney Benedicto. Ben? Yes, sir? Ihanda mo lahat para bukas. Para saan po? Tahimik na tumingin si Don Arturo sa salamin ng kanyang opisina. Panahon nang harapin nila ang katotohanan. Maagang bumalot ang kakaibang tensyon sa buong Villanueva Medical Center kinabukasan. Karaniwan ng tahimik at maayos ang umaga sa ospital, ngunit ng araw na iyon, halos lahat ng empleyado ay kabado. Sunod-sunod ang dating ng mga sasakyang galing corporate office, habang may mga lalaking naka-formal attire na diretsyong pumapasok sa administrative floor. Nagbubulungan ng mga nurse sa hallway. Sigurado ka bang board inspection? Oo raw, biglaan. Bakit parang seryoso yata? Walang makasagot. Sa doctor's lounge, tahimik na nagkakape si Doktora Vanessa Reyes habang pinagmamasdan ng mga taong dumadaan sa salaming pinto. Kahit pilit niyang pinakakalma ang sarili, hindi niya maalis ang kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit. Wala naman siyang ginawang krimen. Sa isip niya, ginagawa lamang niya ang trabaho niya bilang doktor sa isang private hospital. Hindi naman obligasyon ng hospital na tumanggap ng lahat ng walang pambayad. Ngunit habang tumatagal ang umaga, mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Maya-maya pa ay dumating ang chief doctor. Lahat ng senior staff at doctors pinapatawag sa main conference room. Seryoso nitong sabi. Tumayo agad ang ilang doktor. Ngayon na po ba? Oo, nandun na ang board. Napatingin si Doktora Vanessa sa relo niya bago tumayo. Pagpasok nila sa malaking conference room, agad nilang napansin ang seryosong mukha ng mga executives mula corporate office. Naroon din si Attorney Benedicto na tahimik lamang na nakaupo sa dulo ng mesa. Lalong nagtaka ang mga doktor nang mapansing wala ni isa ang nagsasalita. Tahimik lamang ang buong paligid. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang pintuan ng conference room at doon tuluyang nanlamig ang buong silid. Dahan-dahang pumasok si Don Arturo, ngulit hindi na siya nakasuot ng gusgusing damit. Nakaitim siyang mamahaling suit habang maayos na nakasuklay ang puti niyang buhok. Mabagal ang lakad niya, ngunit ramdam agad ng lahat ang bigat ng presensya niya. Isa-isang namilog ang mata ng mga doktor. Halos mawalan ng kulay si Doktora Vanessa. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang makilala ang matandang pinalayas nila noong isang gabi. Hindi siya makapaniwala. Ang matandang pulube. Ang lalaking pinangtawanan nila, siya pala mismo ang may-ari ng buong ospital. Tahimik lamang na huminto si Don Arturo sa unahan ng conference table habang nakatingin sa lahat. Walang nangangahas magsalita. Maya-maya pa ay dahan-dahang siyang umupo. Magandang umaga. Malamig ngunit kalmadong sabi niya. Walang sumagot. Halos hindi makahinga si Doktora Vanessa habang nakatitig lamang sa kanya. Naramdaman niyang nanlalamig ang mga kamay niya. Makalipas ang ilang segundo, tumayo si Attorney Benedicto at nagsalita.
2 gabing nakalipas, personal na nagtungo si Mr. Villanueva sa emergency room ng ospital na ito. Mas lalong natahimik ang paligid. At eto ang ilan sa mga nakita namin. Pinindot nito ang remote control. Biglang bumukas ang malaking screen sa conference room. Kasunod noon ay ang CCTV footage. Kita roon ang pagpasok ni Don Arturo na nakasuot ng gusgusing damit. Narinig sa video kung paano siya hindi pinansin sa reception, kung paano siya tinanong agad kung may pambayad, kung paano siya tinalight. At habang tumatakbo ang video, unti-unting yumuyoko ang ilang nurse at doktor. Ngulit pinakamasakit panoorin para kay Dr. Vanessa ang sarili niyang boses. Hindi charity ward ito. Kung wala kang pambayad, sa public hospital ka pumunta. Palabasin niya na yan. Halos mawalan ng lakas habang naririnig muli ang mga salitang binitiwan niya. Tahimik lamang si Don Arturo habang pinapanood ang lahat. Walang galit sa mukha niya. Mas nakakatakot iyon. Nang matapos ang video, ilang segundong muling walang nagsalita. Kapag tapos noon, ay dahan-dahang tumayo si Don Arturo. Alam niyo ba kung bakit ako nagtayo ng ospital? Walang sumagot. Dahil namatay ang nanay ko sa labas ng isang ospital. Unti-unting napatingin sa kanya ang lahat. Wala kaming pera noon. Ayaw siyang tanggapin agad. Tahimik ang buong conference room. Buong buhay ko, pinangako kong hindi ko hahayaang mangyari iyon sa ibang tao. Bahagyang humintit ang hawak ni Dr. Vanessa sa upuan niya. Pero 2 gabing nakalipas, patuloy ni Don Arturo, naranasan ko ulit kung paano tratulin na parang walang halaga. Napayuko ang ilang staff. May nurse pang nagsimulang umiyak. Dahan-dahang tumingin si Don Arturo kay Dr. Vanessa. At ikaw, Dr. Reyes, parang natigil ang paghinga ng doktora. Bilang doktor, ano ang unang tungkulin mo? Hindi agad ito nakasagot. Doc, mahinang tawag ng chief doctor. Lalong namuo ang luha sa mata ni Dr. Vanessa. Magligtas po ng buhay. Tahimik na tumanggo si Don Arturo. Hindi pumili ng mamahalin. Walang nakaimik. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Attorney Benedicto. Effective immediately, suspended ang lahat ng staff at doktor na sangkot sa insidente habang iniimbestigahan. Nagkagulo ang ilan. Sir naman, please, may pamilya po kami. Ngulit tinaas lamang ni Don Arturo ang kamay niya. Agad muling natahimik ang lahat. Hindi ko kayo agad tinanggal. Tahimik silang nakinig. Dahil gusto kong maintindihan niyo muna kung gaano kasakit mawalan ng dignidad. Napaiyak ang isang nurse. Habang nangyayari yon, tahimik lamang na nakatayo si Marco sa may bukas na pintuan ng conference room. Hindi siya dapat nandoroon, ngulit pinatawag siya lamang ng isang executive kanina. Hindi niya makapaniwala sa mga naririnig. Ang matandang tinulungan niya, siya pala ang pinakamakapangyarihang tao sa ospital. Biglang napatingin siya ni Don Arturo. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang meeting, bahagyang numiti ang matanda. Tahimik lamang si Marco habang tila hindi pa rin nagsisink in ang lahat ng nangyayari. Ngunit para kay Dr. Vanessa, iyon na marahil ang unang araw sa buhay niya na naramdaman niyang maliit siya sa harap ng isang tao na isang beses niyang minamata. Mabigat ang katahimikan sa conference room matapos ipahayag ni Attorney Benedicto ang suspensyon ng mga sangkot sa insidente. Halos walang makatingin ng diretsyo kay Don Arturo. Ang ilang nurse ay tahimik nang umiiyak habang ang iba namang doktor ay halatang hindi matanggap ang nangyayari. Si Dr. Vanessa Reyes ay nananatiling nakaupo habang nakatulala sa mesa. Pakiramdam niya ay unti-unting bumabagsak ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob lamang ng isang araw. Buong buhay niya, sanay siyang purihin. Top student siya noong college. Pinakamabilis na naging specialist sa batch nila. Marami ang humahanga sa kanya dahil sa talino at husay niya bilang doktor. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon,
Pakiramdam niya ay wala siyang halaga. Dahil isang bagay ang malinaw na ipinakita ni Don Arturo, na kahit gaano kakatalino, walang saysay iyon kapag nawala ang puso mo bilang tao. Dahan-dahang tumayo si Dr. Vanessa habang nanginginig ang kamay niya. "Sir," mahina niyang sabi. Napatingin sa kanya ang lahat. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Hindi ko po intensyong..." Na mapahiya ako. Kalmadong putol ni Don Arturo. Agad siyang natahimik. "Tingin mo ba tungkol lang ito sa akin?" Walang maisagot si Dr. Vanessa. Tahimik na naglakad si Don Arturo palapit sa malaking bintana ng conference room habang nakatanaw sa labas. Ilang taon na akong nakakarinig ng reklamo tungkol sa ospital na ito, pero pinili kong paniwala ang isolated cases lang. Tahimik ang lahat habang nakikinig, hanggang sa nakita ko mismo. Bumigat muli ang paligid. Dahan-dahang lumingon si Don Arturo sa kanila. "Alam ninyo kung ano ang pinakamasakit?" Walang sumagot. "Hindi ako nasaktan dahil tinaboy ninyo ako." Sandaling tumigil siya. "Nasaktan ako dahil alam kong may mga totoong mahihirap na nakakaranas niyan araw-araw." Unti-unting napayuko ang mga tao sa silid. Naalala ng ilan ang mga pasyenteng matagal nilang pinaghihintay dahil walang down payment. Mga matatandang pinaupo muna sa gilid habang inuuna ang mayayamang kliyente. Mga construction worker at driver na halos hindi pansinin ng staff. At ngayon, tila lahat ng alaala nilang iyon ay sabay-sabay bumabalik. Tahimik nang napaluha ang isang senior nurse. "Sir, pasensya na po." Ngunit hindi agad sumagot si Don Arturo. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Dr. Vanessa habang namumuo ang luha sa mata. "Lumaki po akong mahirap." Nagulat ang ilang doktor sa sinabi niya. "Yung tatay ko po, namatay rin sa ospital noon dahil wala kaming pambayad." Bahagyang napatingin sa kanya si Don Arturo. "Nung naging doktor ako po, natakot akong bumalik sa ganong buhay." Tahimik siyang napahikbi. "Kaya siguro, habang tumatagal, nakalimutan ko kung bakit ko pinangarap maging doktor." Tahimik ang buong conference room. Walang nagsalita. Dahil alam ng karamihan na hindi lang si Dr. Vanessa ang nagbago. Unti-unti rin silang nalunod sa sistema ng pera, kota at mataas na kita. Dahan-dahang tumanggo si Don Arturo. Ang pinakamapanganib na bagay sa isang tao, sabi niya, ay kapag nasanay siyang mawalan ng pakialam. Parang lalong bumigat ang bawat salitang lumabas sa bibig niya. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Attorney Benedicto dala ng ilang dokumento. "Sir, ready na po ang initial reports." Tumanggo si Don Arturo bago muling tumingin kay Marco. "Magpahinga ka muna ngayon." Nagulat ang binata. "Sir? Bayad ang araw mo." Halos hindi makapaniwala si Marco. Habang paalis si Don Arturo kasama ang abogado, tahimik lamang siyang nakatayo sa hallway habang pinagmamasdan ang likod ng matanda. Hindi niya alam pero pakiramdam niya, simula pa lang iyon ng mas malaking pagbabagong mangyayari sa ospital. At sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, tila may pag-asa siyang naramdaman sa lugar na dati ay puro pagod at pangmamaliit lamang ang nakikita niya araw-araw. Ilang araw matapos ang nangyaring insidente, tila nabalot ng mabigat na ulap ang buong Villanueva Medical Center. Hindi nawala ang usapan tungkol sa matandang pinalayas na siya palang tunay na may-ari ng ospital. Maging sa social media ay mabilis kumalat ang balita matapos may isang bantay ng pasyente na palihim na mag-upload ng ilang detalye tungkol sa nangyari. Bilyonaryong nagpanggap na pulubi, tinaboy ng sariling ospital. Iyon ang headline na paulit-ulit na lumalabas sa mga cellphone ng tao. Sunod-sunod din ang paglabas ng mga reklamo mula sa dating mga pasyente.
May mga nagsabing ilang oras silang pinaghintay dahil wala silang pambayad agad. May isang matandang lalaki pa na nagsabing namatay ang asawa niya habang naghihintay ng approval sa billing department. Unti-unting nasisira ang reputasyon ng ospital. Sa loob ng corporate office ng boardroom, seryoso ang mukha ng mga executives habang isa-isang inilalatag ang reports kay Don Arturo. 3 major sponsors na po ang nag-hold ng partnership, sabi ng isang executive. At bumabagsak na rin po ang trust ratings natin online, dagdag ng isa pa. Tahimik lamang si Don Arturo habang nakikinig. Wala ni bahid ng gulat sa mukha niya. Parang matagal na niyang inaasahan ng lahat. Masakit man, mahinahon niyang sabi, pero kailangang itong mangyari. Nagkatinginan ng mga executives. Sir, baka pwedeng i-manage muna natin ang media. Dahan-dahang umiling si Don Arturo. Hindi media ang problema. Tahimik ang paligid. Ang problema ay kung paano natin trinato ang mga tao. Walang nakaimik. Samantala, sa ospital, kapansin-pansin ang takot at pag-iingat ng mga empleyado. Maging ang dating maiingay na nurses station ay tila naging tahimik. Ang mga doktor na dating mataas ang tingin sa sarili ay biglang naging maingat sa bawat galaw. Ngunit si Marco tila hindi pa rin makakapaniwala sa lahat ng nangyayari. Habang naglilinis siya ng hallway, marami na ang palihim na tumitingin sa kanya. Kumalat na rin kasi sa ospital na siya lamang ang tumulong kay Don Arturo noong gabing pinalayas ito. May ilang nurse pang pilit nang nakikipag-usap sa kanya. Marco, close na pala kayo ni Sir. Hindi naiilang niyang sagot. Ngunit ramdam niya ang pagbabago ng trato ng mga tao sa kanya. Dati halos hindi siya pinapansin, ngayon parang biglang naging importante siya. Ngunit hindi iyon komportable para kay Marco. Mas gusto pa rin niyang tahimik lamang. Bandang tanghali, isang assistant mula corporate office ang lumapit sa kanya. Marco? Opo. Pinapatawag ka ni Mr. Villanueva. Biglang kinabahan ng binata. Ngayon po ba? Tumanggo ang assistant. Habang naglalakad siya papunta sa executive floor, hindi niya mapigilan kabahan. Hindi siya sanay sa ganoong lugar. Makinis ang sahig, malamig ang aircon, at puro mamahaling painting ang nakasabit sa dingding. Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay roon. Pagdating niya sa opisina ni Don Arturo, marahan siyang kumatok. Pasok. Dahan-dahan siyang pumasok. Nadatnan niya si Don Arturo na tahimik na nakaupo habang may binabasang dokumento. Umupo ka, Marco. Nag-alangan pa siya ngunit sumunod din. Tahimik muna ang matanda bago marahang nagsalita. Nalaman ko ang tungkol sa pamilya mo. Bahagyang nagtaka si Marco. Namatay ang tatay mo dahil hindi naagapan sa ospital. Nayuko siya. Opo. Nanay mo? Nasa probinsya po. May sakit din minsan pero hindi regular ang gamot. Tahimik na tumanggo si Don Arturo. Maya-maya pa ay inilatag niya ang isang folder sa mesa. Gusto mo bang mag-aral? Biglang napatingin si Marco. Sir, nakita ko records mo. Mataas grades mo noon. Halos hindi agad makaimik ang binata. Hindi ko po kayang pag-aralin sarili ko. Kaya kong tulungan ka. Lalong lumaki ang mata ng binata. Sir, hindi ko alam sasabihin ko. Ngumiti ng bahagya si Don Arturo. Nursing scholarship. Parang tumigil ang mundo ni Marco. Kasama allowance, sagot din ng tirahan at lahat ng gastusin. Halos mamuo agad ang luha sa mata niya. Bakit po? Tahimik na sumandal si Don Arturo baga sumagot. Kasi sa isang ospital na puno ng propesyonal, sa libin siyang tumigil, ikaw lamang ang nakaalala kung paano maging mabuting tao. Hindi napigilan ni Marco ang mapaiyak. Tahimik niya yung pinunasan dahil nahihiya siya. Sir, salamat po. Hindi mo kailangang magpasalamat agad. Napatingin siya kay Don Arturo. Patunayan mo munang deserve mo.
Tumanggo agad si Marco. Opo, hindi ko sasayangin. Habang nangyayari iyon, sa kabilang bahagi naman ng ospital ay tahimik na nag-iimpak ng gamit si Doktora Vanessa sa locker room. Suspendido pa rin siya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Wala nang halos gustong lumapit sa kanya. Ang ilang dating kaibigan niya sa ospital ay tila umiiwas na rin. Tahimik siyang napaupo habang hawak ang kanyang ID. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, pakiramdam niya ay mag-isa siya. Naalala niya ang mga salitang sinabi ni Don Arturo. Hindi pumili ng mamahalin. Paulit-ulit iyong tumatakbo sa isip niya. Unti-unting bumigat ang dibdib niya habang naaalala ang mga pasyenteng binaliwala niya noon. Mga mahihirap na pinaghintay. Mga taong minatan niya dahil sa itsura. Ngayon niya lamang unti-unting nakikita kung gaano siya nagbago. At habang tahimik siyang umiiyak sa locker room na iyon, hindi niya alam na mas malaki pang problema ang unti-unting nabubunyag sa loob ng ospital. Dahil sa parehong oras na iyon, may isang senior executive na tahimik na nakatingin sa balita kay Don Arturo at mahigpit ang pagkakahawak sa baso ng alak. Si Victor Salcedo, isa sa pinakamataas na tao sa management ng ospital at isa rin sa mga taong pinakamay-ayaw sa mga pagbabagong gustong gawin ni Don Arturo. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting nagsimulang magbago ang takbo ng Villanueva Medical Center. Mas naging mahigpit ang mga bagong patakaran ni Don Arturo. Bawal nang magpatagal ng emergency treatment dahil lamang sa kakulangan ng down payment. Inatasan din niya ang accounting department na gumawa ng mas maayos na sistema para matulungan ang mahihirap na pasyente. Ngunit habang may mga natutuwa sa mga pagbabagong iyon, may ilan ding lihim na naiinis. Isa na roon si Victor Salcedo. Tahimik siyang nakaupo sa kanyang malaking opisina habang pinagmamasdan ang financial reports ng ospital. 50 taong gulang na siya at halos 2 dekada ng kasama sa pamalakad ng Villanueva Medical Center. Kilala siya bilang mahusay na executive dahil sa laki ng kinikita ng ospital sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pero sa likod ng magandang records, iba ang tunay niyang iniisip. Para kay Victor, negosyo ang ospital at para lumaki ang kita, kailangang unahin ang mayayamang kayang magbayad ng manaki. Kaya simula nang nagsimulang makialam si Don Arturo sa operasyon, pakiramdam niya ay unti-unting nasisira ang sistemang matagal nilang binuo. Napaigting pa ang inis niya nang makita sa report na bumababa ang ilang income projections dahil sa charity programs na ipinatutupad ni Don Arturo. Hindi ito magtatagal. Bulong niya habang mahigpit na nakahawak sa papel. Samantala, sa kabilang banda ng ospital, abala naman si Marco sa pag-aasikaso ng requirements para sa scholarship niya. Hindi pa rin siya makapaniwala hanggang ngayon na magkakaroon siya ng pagkakataon na makapag-aral muli. Habang naglalakad siya sa hallway dala ng ilang dokumento, may mga empleyadong bumabati na sa kanya. "Congrats, Marco! Balita ko, scholar ka na raw ni Sir." Ngumingiti lamang siya, ngunit nananatiling mahiyain. Hindi pa rin siya sanay sa atensyon. Ngunit higit sa lahat, mas lalo niyang nararamdaman ang responsibilidad na nakaatang sa kanya. Ayaw niyang sayangin ang tiwalang ibinigay ni Don Arturo. Bandang gabi, bago matapos ang shift niya, napadaan si Marco sa likod ng administrative building upang itapon ang ilang gamit mula sa storage room. Tahimik ang paligid at halos wala ng tao. Ngulit habang naglalakad siya, may narinig siyang mga boses mula sa bahagyang bukas na pinto ng isang maliit na opisina malapit sa parking lot. Hindi niya sana papansinin iyon, pero bigla niyang narinig ang pangalan ni Don Arturo. "Anong gagawin natin ngayon?" tanong ng isang lalaki. "Hintayin lang natin humupa lahat ng issue," sagot ng isa pang boses na agad niyang nakilala. Si Victor. Napahinto si Marco.
Kapag tuluyan niyang binusisi lahat ng records, mapapahamak tayong lahat. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Tahimik siyang lumapit ng bahagya sa pintuan. Nababayad naman natin lahat ng kailangang bayaran, sabi ng isa pang lalaki. Pero malamig ang naging sagot ni Victor. Huwag kayong kumpante. Kapag nalaman ni Arturo ang overpricing sa medical supplies, tapos tayong lahat. Nanlaki ang mata ni Marco. Pati yung ghost suppliers, bulong ng isa. Manahimik kayo, matigas na putol ni Victor. Mas lalo yang kayong nagpapanik. Pakiramdam niya ay biglang nanlamig ang katawan niya. Hindi niya lubos maintindihan ng lahat, pero malinaw na may mali. May korupsyon. At mukhang matagal na itong nangyayari sa loob mismo ng ospital. Bigla niyang narinig na may yabag sa hallway. Nagulat siya at biglang umurong mula sa pintuan bago pa siya makita. Mabilis niyang naitulak ng cleaning cart at nagkunwaring naglilinis habang lumalabas si Victor kasama ang dalawang lalaki. Sandali siyang sinulyapan ni Victor. "Marco, bakit nandito ka pa?" Bahagyang kinabahan ng binata, ngulit pilit niyang naiti. "Naglinis lang po sa storage room." Matagal siyang tinitigan ni Victor na tila sinusuri kung may narinig ba siya. Ngulit maya-maya ay tumanggi rin ito. "Umuwi ka na?" "Opo." Tahimik na naglakad palayo si Marco habang ramdam niyang bumibigat ang dibdib niya sa kaba. Pagdating niya sa locker room, agad siyang napaupo. Paulit-ulit umiikot sa isip niya ang mga narinig. Overpricing, ghost suppliers, mapapahamak. Hindi siya eksperto sa negosyo, pero alam niyang malaking bagay iyon. Naalala niya tuloy ang mga pagbabago ni Don Arturo sa ospital. Kung totoo ang narinig niya, ibig sabihin may mga taong talagang ayaw magbago ang sistema dahil nawawalan sila ng pera. Napahawak niya sa ulo. Hindi niya alam ang gagawin. Ayaw niyang makialam dahil baka mawalan siya ng scholarship o trabaho. Pero naalala rin niya kung paano siya tinulungan ni Don Arturo nang walang hinihinging kapalit. Naalala rin niya ang mga mahihirap na pasyente na tagal nang naghihirap habang may mga taong yumayaman gamit ang ospital. Kinabukasan, tahimik lamang si Marco sa pagtatrabaho. Halos hindi siya mapakali sa kakaisip. Maya-maya ay napansin niyang may bagong delivery ng medical supplies sa likod ng ospital. Ngulit kakaiba ang napansin niya. Mas marami sa records kaysa sa totoong laman ng truck. Tahimik siyang napatitig. Dahan-dahan niyang nararamdaman na mas malalim pa pala ang problema sa ospital kaysa sa inaakala niya. At habang nakatingin siya sa mga kahon ng supplies, hindi niya mamalayan na may isang pares ng mata ang tahimik na magmamasdan sa kanya sa ikalawang palapag ng building. Si Victor. At sa mga sandaling iyon, nagsisimula na siyang maghilang na may nalalaman si Marco. Buong araw na balisa si Marco matapos sa mga narinig niya tungkol kina Victor Salcedo. Habang naglilinis siya ng hallway at nag-aayos ng mga gamit sa utility room, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang usapan tungkol sa overpricing at ghost suppliers. Hindi siya sanay sa mga ganong klase ng problema. Simple lamang ang buhay niya noon, pumasok sa trabaho, maglinis, umuwi sa inuupahang maliit na kwarto at magpadala ng kaunting pera sa nanay niya sa probinsya. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nahihila sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kaniya. Bandang hapon, dumaan siya sa charity ward upang maghatid ng cleaning supplies. Doon niya nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kama habang hawak ang reseta ng asawa niya. "Sir, wala pa raw pong stock ng gamot," iniiyak nitong sabi sa nurse. "Pero sabi sa billing, bayad na raw." Napakunot noo si Marco. Pagkaalis ng nurse, tahimik siyang lumapit. "Ano pong sabi?" "Hindi raw dumating ang gamot," sagot ng matanda habang namumula ang mata. "Pero 2 linggo na naming binayaran." Parang may kumurot sa dibdib ni Marco. Bigla niyang naalala ang mga kahong nakita niya kahapon sa delivery area. Mas marami sa records kaysa sa totoong laman ng truck.
Unti-unting nagdudugtong-dugtong sa isip niya ang lahat. Tahimik siyang napahawak sa cleaning cart. Habang naglalakad siya palabas ng ward, mas lalo niyang nararamdaman na hindi na siya pwedeng manahimik. Ngunit natatakot siya. Si Victor ay isa sa pinakamakapangyarihang executive sa ospital. Isang salita lamang nito, siguradong mawawala sa kanya ang scholarship at trabaho. Pero sa kabilang banda, naaalala rin niya si Don Arturo. Naaalala niya kung paano nitong gustong baguhin ang ospital para sa mahihirap. At kung mananahimik siya ngayon, para na rin niyang hinayaang magpatuloy ang pang-aabuso. Kinagabihan, tahimik na nakaupo si Don Arturo sa opisina niya habang binabasa ang mga bagong reports mula sa audit team. Habang tumatagal ang imbestigasyon, mas marami silang nakikitang kahina-hinalang records. Mga supplier na walang malinaw na address, medical equipment na sobrang mahalang presyo kumpara sa totoong halaga, mga gamot na bayad sa records pero hindi nakakarating sa mga wards. Mabigat na napapikit si Don Arturo. Gaano kalaki? Tanong niya kay Attorney Benedicto. Posibleng daan-daang milyon na po sa loob ng ilang taon. Tahimik na napasandal si Don Arturo. Hindi niya inakalang aabot sa ganoon. At karamihan ng approval, saglit na tumigil ang abogado, dumadaan kay Victor Salcedo. Hindi agad nagsalita si Don Arturo. Matagal na niyang kilala si Victor. Isa ito sa mga unang tumulong sa pagpapalawak ng ospital noon. Pinagkatiwalaan niya ito ng lubusan. Ngunit ngayon, tila unti-unti nang nababasag ang lahat ng tiwalang yun. Maya-maya pa ay may kumatok sa opisina. Pagbukas ng sekretary, lumitaw si Marco sa pinto. "Sir, gusto niyo raw po akong makita." Nagulat si Marco nang mapansin niyang seryoso ang mukha ni na Don Arturo at Attorney Benedicto. "Pasok ka." Dahan-dahan siyang umupo habang kabadong-kabado. Tahimik na pinagmasdan siya ni Don Arturo bago nagsalita. "May gusto ka bang sabihin sa akin?" Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Parang alam na agad ng makanda na may tinatago siya. Hindi siya agad nakasagot. "Marco," mahinahong sabi ni Don Arturo, "kung may alam ka tungkol sa nangyayari rito, kailangan kong marinig." Tahimik na napalunok ang binata. Sandali siyang yumuko bago nagsimulang magsalita. Ikinuwento niya ang narinig niyang usapan ni na Victor, pati na rin sa deliveries at sa mga gamot na hindi nakakarating sa pasyente. Habang nagsasalita siya, lalong nagiging seryoso ang mukha ni Attorney Benedicto. Tahimik lamang si Don Arturo ngunit halatang mabigat ang iniisip. Pagkatapos magsalita ni Marco, ilang segundong muling natahimik ang opisina. "Sigurado ka sa narinig mo?" tanong ng abogado. "Opo." "At yung nakita mo sa deliveries?" Tumanggo si Marco. "Parang kulang talaga ang laman ng truck kumpara sa records." Tahimik nagkatiginan sina Don Arturo at Attorney Benedicto. Parang tuluyan ng nabuo ang mga hinala nila. Maya-maya pa ay marahang tumayo si Don Arturo at lumapit sa bintana. "Alam mo ba kung gaano kabigat ang ginawa mo ngayon?" tanong niya kay Marco. Kinabahan ang binata. "Pasensya na po kung nakialam ako. Huwag kang humingi ng tawad." Napatingin si Marco sa kanya. Kung walang magsasalita, walang magbabago. Tahimik na yumuko ang binata. Ngunit sa kabilang bahagi ng ospital, may ibang taong hindi mapakali. Nasa opisina si Victor habang hawak ang report tungkol sa audit team. Halatang iritable siya habang paulit-ulit na naglalakad sa loob ng silid. Maya-maya pa ay pumasok ang isa niyang tauhan. "Sir, ano?" "May nakausap daw si Marco kanina kay Don Arturo." Biglang napahanto si Victor. Nanlamig ang mukha niya. "Sigurado ka?" "Opo." Tahimik na napakuyom ang kamay ni Victor. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niyang may totoo ng banta sa kanya. At alam niya kapag tuluyang nabuksan ni Don Arturo lahat ng records, posible nang matapos ang malinis niyang imahe bilang respetadong executive ng ospital. Mula nang kausapin ni Marco sina Don Arturo, mas lalo pang naging tahimik
ngunit mabigat ang atmosphere sa loob ng Villanueva Medical Center. Halos araw-araw may mga auditor na umiikot sa accounting department, pharmacy at supply rooms. Maging ang ilang matataas na opisyal ng ospital ay nagsimula ng kabahan dahil sa lalim ng investigasyon. Tahimik namang ipinagpatuloy ni Marco ang trabaho niya. Pilit niyang iniwasang mapansin, ngunit ramdam niyang may mga matang nakasunod na sa kanya saan man siya magpunta. Habang naglilinis siya sa may hallway ng administrative floor isang umaga, may 2 empleyadong dumaan habang nag-uusap. Balita ko malaki raw talagang nawawala sa ospital. Kapag bumagsak ito, baka mawalan tayo trabaho. Hindi na lamang sila pinansin ni Marco, ngunit mas lalo siyang nabigatan. Hindi niya ginusto ang gulong ito. Ang gusto lang naman niya noon ay makatulong sa isang matandang inakala niyang ordinaryong pasyente. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay isa na siyang parte ng laban ni Don Arturo laban sa sistemang matagal nang nabubulok sa loob ng ospital. Samantala, sa executive office, seryosong pinag-aaralan ni Don Arturo at Attorney Benedicto ang mga bagong dokumentong nakuha mula sa audit team. "Confirmed na po," sabi ng abogado habang inilalapag ang makapal na folder sa mesa. May mga suppliers na hindi talaga nag-e-exist. Tahimik nang binuklat ni Don Arturo ang mga papeles. Nagagamit ang pangalan nila para sa fake transactions. Dagdag pa ni Attorney Benedicto, at lahat ng approval signatures kay Victor dumadaan. Unti-unting tumigas ang mukha ni Don Arturo. Magkano na ang estimated loss? Mahigit 300 milyon. Mabigat na napapikit si Don Arturo. 300 milyon. Ilang charity wards na sana ang naipatayo gamit ang perang yon. Ilang pasyente sana ang natulungan. Maya-maya pa ay tumulog ang telepono sa mesa. Pagkasagot ni Attorney Benedicto, agad itong nakapagtingin kay Don Arturo. "Nandito na po ang NBI." Tahimik na tumango ang matanda. "Papasukin mo." Ilang minuto lamang ay dumating ang 3 ahente ng NBI sa opisina. Isa-isang ipinakita sa kanila ang mga ebidensya, fake suppliers, inflated invoices, nawawalang gamot, at mga iligal na bank transfers. Habang tumatagal ang usapan, lalong nagiging malinaw kung gaano kalawak ang korupsyon sa loob ng ospital. At base sa records, sabi ng isang ahente, matagal nang ginagawa ito. Tahimik na sumandal si Don Arturo. "Akala ko mapagkakatiwalaan ko siya." Walang sumagot. Sa kabilang banda ng ospital, hindi mapakali si Victor Salcedo. Paulit-ulit siyang naglalakad sa loob ng opisina niya habang pawis na pawis kahit malamig ang aircon. Maya-maya pa ay pumasok ang isa niyang tauhan. "Sir, may mga NBI agents sa building." Bigilang ng laki ang mata ni Victor. "Ano?" "Diretso raw po sa executive floor." Parang nanlamig ang bugong katawan niya. Agad niyang kinuha ang cellphone at mabilis na may tinawagan. "Sir, mukhang alam na nila lahat." Mahina ngunit tarantang sabi niya. Ngunit ilang segundo lamang ay napamura siya nang hindi sumagot ang kausap niya. Unti-unti niyang na-realize na nagsisimula ng iwanan ng mga taong dati niyang kasama. Maya-maya pa ay may malakas na katok na narinig sa pinto ng opisina niya. "Mr. Salcedo?" Napalunok siya. Pagbukas ng pinto, bumungad ang 2 NBI agents kasama si Attorney Benedicto. "May kailangan po kaming itanong tungkol sa ilang financial records ng ospital." Piliting ngumiti si Victor. "May misunderstanding lang siguro." "Mas makakabuti pong sumama muna kayo." Unti-unting nawalan ng kulay ang mukha niya. Habang naglalakad sila palabas ng opisina, maraming empleyadong napapatingin. Nagbubulungan ng ilan habang nakikita nilang seryoso ang mukha ng mga ahente. Maging si Marco ay natigilan habang naglilinis malapit sa lobby nang makita si Victor na inilalabas ng mga taga-NBI. Saglit nagtagpo ang tingin nilang dalawa.
At sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang takot sa mukha ng lalaking dating tila napakataas at napaka-powerful. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Pagdating sa conference room kung saan naghihintay si Don Arturo, tahimik na pinaupo si Victor sa harap ng mesa. Matagal siyang tinitigan ni Don Arturo bago nagsalita. Bakit? Tahimik si Victor. 20 taon kitang pinagkatiwalaan. Napayuko si Victor habang mabigat ang paghinga niya. Hindi ko intensyong lumaki ng ganito. Pero lumaki. Tahimik na napahawak si Victor sa noo niya. Nung una maliit lang, nanginginig na sabi niya. Pero habang tumatagal, naging normal na. Normal na nakawi ng ospital? Malamig na tanong ni Don Arturo. Wala siyang maisagot. Unti-unting sumikip ang dibdib niya habang iniisip ang lahat ng ginawa niya sa loob ng maraming taon. Maya-maya pa ay nagsalita ang isang NBI agent. Mr. Victor Salcedo, inaaresto namin kayo dahil sa kasong syndicated estafa, corruption at paggamit ng fake suppliers. Parang tuluyang nawalan ng lakas si Victor habang dahan-dahang nilalapitan ng mga ahente. Habang pinupusuan siya, tahimik lamang na nakatingin si Don Arturo. Walang galit, puro pagod lamang. Pagkalabas ng NBI agents kasama si Victor, muling natahimik ang conference room. Maya-maya pa ay marahang nagsalita si Don Arturo habang nakatingin sa bintana. Hindi pera ang pinakamapanganib sa tao. Napatingin si Marco sa kanya, kundi ang unti-unti niyang pagkawala ng konsensya. Tahimik na yumuko si Marco, at habang unti-unting linilinis ang kabulukan sa loob ng ospital, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nagsisimula ng magkaroon ng tunay na pag-asa ang Villanueva Medical Center. Makalipas ang ilang buwan matapos maaresto si Victor Salcedo, unti-unting bumalik ang tiwala ng mga tao sa Villanueva Medical Center. Hindi naging madali ang proseso. Maraming empleyado ang natanggal, may ilang departments na muling inayos at halos gabi-gabing abala si Don Arturo sa pagre-review ng mga bagong pulisiya para matiyak na hindi na mauulit ang mga nangyari noon. Ngunit sa kabila ng pagod, rambang niyang unti-unting nagbabago ang ospital. Mas mabilis nang naaasikaso ang emergency patients. Mas maayos na rin ang trato ng staff sa mahihirap na pasyente. At higit sa lahat, mas naging maingat ang mga doktor sa pakikitungo sa tao. Samantala, si Marco naman ay nagsimula na sa pag-aaral niya sa nursing school na personal na sinusuportahan ni Don Arturo. Sa umaga ay pumapasok siya sa klase at sa gabi naman ay nagtatrabaho pa rin siya ng part-time sa ospital. Hindi naging madali para sa kanya ang bagong buhay. Maraming gabing halos wala siyang tulog dahil sa sunod-sunod na exams at duty. Ngulit sa bawat pagod na nararamdaman niya, lagi niyang naaalala ang mga sinabi ni Don Arturo. Patunayan mo munang deserve mo. At iyon ang pilit niyang ginagawa araw-araw. Mabilis ding napansin ng mga professor niya na masipag at mahabaging si Marco sa mga pasyente. Hindi siya maarte sa trabaho. Kahit mahirap ang pasyente o mabaho ang sugat, pare-pareho niya iyong inaasikaso ng maayos. Dahil doon, marami ang humanga sa kanya. Ngunit hindi lang si Marco ang unti-unting nagbabago. Maging si Dr. Vanessa Reyes ay dumaraan din sa pinakamabigat na yugto ng buhay niya. Matapos ang ilang buwan ng suspension at investigation, pansamantala siyang pinayagang makabalik sa ospital, ngunit hindi bilang senior specialist. Nagsimula siya muli bilang volunteer doctor sa charity ward. Noong una, nahirapan siyang tanggapin iyon. Dating espesyalista na may sariling office at assistants, ngayon ay nakikihati siya sa maliit na klinik kasama ang mga volunteer doctors. Dati, halos VIP patients lamang ang hinahawakan niya. Ngayon, araw-araw siyang humaharap sa mga mahihirap na pasyente mula sa iba't ibang probinsya. Pero habang tumatagal, may mga bagay siyang unti-unting naiintindihan. Isang gabi,
May batang lalaki na dinala sa charity ward matapos magkaroon ng matinding lagnat. Walang pambayad ang mga magulang nito at halatang hirap na hirap sa buhay. Tahimik nang inaasikaso ni Dr. Vagesa ang bata habang nanginginig ang ina nito sa kaba. "Dok, pasensya na po kung wala kaming pera agad," umiiyak na sabi ng babae. Biglang natigilan si Dr. Vanessa. Parang may bumalik na alaala sa kanya. Naalala niya ang sarili niya noong bata pa siya, naalala niya kung paano siyang umiiyak noon habang nagmamakaawa ang nanay niya sa ospital para gamutin ang ama niyang may sakit. Unti-unting namuo ang luha sa mata niya habang tinitignan ang mag-ina. "Walang problema," mahina niyang sabi. "Gagamutin natin siya." Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam niya ay muli niyang naalala kung bakit niya pinangarap maging doktor. Makalipas pa ang ilang buwan, tuluyan nang nagbago ang imahe ng ospital sa mata ng publiko. Dumami ang mga taong nagpupuri sa bagong sistema ni Don Arturo. Maging ang social media na dati puno ng galit ay napalitan ng mga kwento tungkol sa libreng gamutan at mas maayos na serbisyo. Isang umaga, tahimik na naglalakad si Don Arturo sa hallway ng ospital habang pinagmamasdan niya ang mga empleyado. Habang dumadaan siya sa charity ward, napansin niyang abalang-abala si Dr. Vanessa sa pag-aalaga sa isang matandang pasyente. Hindi siya nito agad napansin. Tahimik lamang siyang tumigil sa may pintuan habang pinagmamasdan ang doktora. "Dok, salamat po," mahina niyang sabi habang hawak ng matanda ang kamay ni Dr. Vanessa. Ngumiti ito ng bahagya. "Magpagaling po kayo." Dahan-dahang tumundok si Don Arturo bago muling naglakad. Maya-maya pa ay nasalubong niya si Marco na papunta sa duty room dala ng ilang libro. "Pagod?" Bahagyang napangiti si Marco. "Medyo po. Gusto mo pa bang umatras?" Agad umiling ang binata. "Hinding-hindi po." Napangiti ng bahagya ang matanda. Habang magkasabay silang naglalakad sa hallway, napansin nila ang mga nurse na mas maayos nang nakikipag-usap sa mga pasyente. May guard pang tumutulong sa isang matandang hirap maglakad. Tahimik na napatingin si Marco sa paligid. "Ang laki na pong pinagbago rito." Tumundok si Don Arturo. Pero hindi pa tapos. Napatingin si Marco sa kanya. "Ang tiwala ng tao," mahinawong sabi ng matanda. "Matagal buuin kapag minsang nasira." Tahimik na tumundok si binata. Maya-maya pa ay huminto si Don Arturo sa gitna ng hallway habang pinagmamasdan niya ang mga taong abala sa trabaho. Noong gabing nagpunta siya rito bilang isang pulubi, pakiramdam niya ay nawalan na siya ng pag-asa para sa ospital niya. Ngumit ngayon, habang nakikita niya ang unti-unting pagbabago ng mga tao sa paligid niya, naramdaman niya na baka hindi pa huli ang lahat. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakangiti siyang muling tumingin sa logo ng Villanueva Medical Center na nakasabit sa malaking pader ng hallway. Lumipas ang ilang taon at tuluyan nang nagbago ang mukha ng Villanueva Medical Center. Ang ospital na minsang nabalot ng reklamo at pangmamaliit ay naging isa na nayon sa mga pinagkakatiwalaang medical institutions sa bansa. Dumami ang charity programs, mas bumilis ang serbisyo sa emergency room at mas naging maayos ang pagtrato ng mga empleyado sa bawat pasyenteng pumapasok, mayaman man o mahinap. At sa likod ng pagbabagong iyon, malaking bahagi ang ginampanan ng isang dating janitor na ngayon ay isa ng ganap na head nurse, si Marco. Sa edad na 29, isa na siya ngayon sa pinakarespetadong empleyado sa ospital. Hindi dahil sa posisyon niya, kundi dahil sa paraan ng pakikitungo niya sa mga tao. Kilala siya ng mga pasyente bilang mabait, matiyaga at laging handang tumulong kahit hindi nasakop ng duty niya. Marami sa mga bagong nurses ang humahanga sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay niya, nanatili pa rin siyang simple. Hindi niya nakalimutan kung saan siya nagsimula. Samantala, si Dr. Vanessa Reyes naman ay tuluyan na ring nagbago. Hindi na siya ang dating doktor na malamig at mapangmata sa mahihirap.
Sa loob ng mga nakaraang taon, mas madalas na siyang makita sa charity wards kesa sa VIP suites. Marami pa ring taong hindi nakakalimot sa ginawa niya noon, ngunit unti-unti niyang pinagbabayaran iyon sa pamamagitan ng tapat na serbisyo. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, mas naging payapa ang konsensya niya. Isang maulang gabi, tahimik na nakaupo si Don Arturo sa loob ng kanyang sasakyan habang nakatingin sa malaking gusali ng ospital. Makalipas ang ilang sandali, marahan siyang ngumiti. "Buksan mo rito," sabi niya sa driver. Nagulat ang driver. "Sir, dito po." Tumanggo si Don Arturo. Pagkabukas ng pinto, dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Simple lamang ang suot niya, isang lumang polo, kupas na pantalon at tsinelas. Bahagya rin niyang ginulo ang buhok niya upang magmukhang ordinaryong matanda. Parehang-pareho noong gabing una siyang nagtungo roon bilang isang pulibi. Tahimik siyang naglakad papasok ng emergency room habang pinagmamasdan ang paligid. Hindi siya nakilala ng mga bagong empleyado. Pagpasok niya sa lobby, agad siyang napansin ng isang guard. Ngulit imbes na pandirian siya, mabilis itong lumapit. "Tay, okay lang po ba kayo?" Magalang nitong tanong. Bahagyang nagulat si Don Arturo, ngulit ngumiti lamang ng bahagya. "Medyo nahihilo lang ako." "Halika po, paupuin ko muna kayo." Agad siyang inalayanan ng guard papunta sa wheelchair. Makalipas lamang ang ilang segundo, may nurse nang lumapit dala ang blood pressure monitor. "Check lang po namin kayo, tay." Tahimik na pinagmamasdan ni Don Arturo ang bawat kilos nila. Walang pangmamaliit, walang iritasyon, walang nagtatanong agad kung may pambayad siya. Maya-maya pa ay dumating si Marco mula sa hallway habang may hawak na clipboard. Pagkakita niya sa matanda, agad siyang natigilan. Halos hindi siya makapaniwala. "Sir." Bahagyang ngumiti si Don Arturo at nagtanong, "Kamusta rito?" Napailing si Marco habang natatawang ng mahina. "Sinubukan niyo na naman po." Tumanggo ang matanda. Maya-maya ay dumating din si Dr. Vanessa matapos marinig ang balita na may matandang pasyente sa lobby. Pagkakita niya kay Don Arturo, agad siyang napahinto. At ilang segundo siyang napayuko dahil alam niya rin na aalala rin nito ang unang gabing nagkita sila. Ngunit hindi na tulad noon ang mga mata niya ngayon. Wala nang yabang, wala nang pangmamaliit. "Sir," mahinang sabi niya. Tahimik na tumingin si Don Arturo sa paligid. May nurse na tumutulong sa isang batang umiiyak. May doktor na mahinahong nagpapaliwanag sa isang mahirap na pamilya. Maging ang utility staff ay magalang nang nakikipag-usap sa mga pasyente. Dahan-dahang napangiti si Don Arturo. Malaki na ang pinagbago. Tahimik na tumanggo si Marco. "Kayo po kasi ang nagsimula." Ngunit marahang umiling ang matanda. "Hindi ako." Napatingin sa kanya ang dalawa. Mga tao rito ang nagdesisyong magbago. Tahimik na bumalot muli ang paligid. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahang tumayo si Don Arturo habang nakatingin sa emergency room na minsang nagtulak sa kanya palabas. Noong gabing iyon, pakiramdam niya ay nawalan siya ng pag-asa sa ospital na pinaghirapan niyang buuin sa buong buhay niya. Pero ngayon, habang nakikita niya ang pag-aalaga ng mga tao sa isa't isa, pakiramdam niya ay muli niyang nakikita ang dahilan kung bakit niya itinayo ang lugar na iyon. Dahan-dahan siyang lumapit kay Marco at marahang tinapik ang balikat niya. "Alam mo ba kung ano ang tunay na nagpapagaling sa tao?" Tahimik na umiling si Marco. Ngumiti si Don Arturo habang pinagmamasdan ang mga empleyadong abala sa pagtulong sa mga pasyente. Hindi ospital. Sandali siyang tumigil. Kundi puso ng mga taong nagtatrabaho rito. Tahimik na patanitig si Marco sa paligid habang unti-unti namumuo ang ngiti niya sa labi niya. At sa gitna ng maulang gabing iyon, habang patuloy ang pagdating ng mga pasyente at pagtakbo ng mga nurses sa hallway, alam nilang may isang bagay ng tunay na nagbago sa Villanueva Medical Center. Hindi lamang ang sistema,
kundi ang mismong mga taong bumubuo rito.